Hi, good morning po. At ang topic natin ngayon ay about doon sa aking sinabi na nagkatotoo. Sa mga videos na ginawa ko, ang sinabi ko lang doon ay bukod sa magkakaisa ni Patrick, pustahan tayo, pati babae ng asawa mo, mapapatawad mo. And nangyari nga. So ako masabi ko doon is, I'm proud of you, Meiko, or Ate Meiko. I'm proud of you. You have done the unthinkable and you have done what God would want. A lot of people may disagree with you. At maiintindihan ko ng sobra kung bakit. There's a lot of... Kasi kung ibibilihan natin yan, di ba nga, love and forgiveness, di ba? Pero there's a lot of times that we made mistake. God cannot forgive us. So, He gave us plague, mga sakit. Salamat pala, sobrang maraming salamat sa iyo. Binigyan niya tayo ng mga pandemya, binigyan niya, di ba, yung nangyari kay Noah's Ark. Na kung sino lang naniwala kay God, sino lang yung mga nakaligtas. O yun. Yung mga umacknowledge ng pagmamahal at turo at babala ng Panginoon. So, wag natin siyang masyadong i-judge about dun sa pagpapatawad niya. At syempre, naiintindihan ko rin yung iba kung bakit hindi nila mapapatawad. Dahil hindi lahat talaga kaya magpatawad ng ganyan. Yung ginawa ni Meiko na yan yung pagpapatawad na gusto kong gawin at kumbaga sa batas i-implement or isagawa ng mga sumusubaybay rin sa akin. At ang dami kong kliyenteng gumawa ng ganyan na sila ang nagpatawad. Even me, I was tested. Wala mong ginagawang masama, pero nagpatawad na lang ako. Diba? And look what happened. Pag nagpapatawad tayo, naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko kayo kung hindi nyo agad-agad mapapatawad or hindi nyo na mapapatawad ang isang taong sumira sa inyong pagkatao o sa pamilya ninyo. Naiintindihan nyo ng Panginoon. Yun nga, hindi para sa lahat. Diba? Pero ito, konting hapyaw na lang din kay Mami Vice Ganda, eh hindi nakakababa ng tao ang bumaba din. Diba? Eh nababa ka na lang din naman. What I mean is, sumusubo na lang din naman tayo. Eh, sumubo rin tayo sa pagpapatawad. Diba pare? Totoo eh. Yun ang tunay na healing. Kaya nga sinabi, diba, your ways are not my way. I work in mysterious ways. Yun ang sinabi ni God. Eh, di ba? Bakit kaya Sir Jesse? Sinasabi sa mga kliyente yan, bakit Sir Jesse? Ganun na ang lawak naman ng yun, ang pang-unawa yun na i-share sa amin na lahat ng mga taong nanira sa amin na halos kami ipatay na sa stress, papatawarin pa na namin. That is why I am the faith healer and that is why that you are not. That is the reason why I am the one who is guiding you because I can do it all alone. Magpatawad sa mga tao na nakagawa sa atin ng masama. Yun lang yun. It doesn't mean naman na may mga tao talaga na hindi na may balik yung dati nila, yung ilang na silang makita, di ba? Pero at least, nakapagpatawad, yun pa rin yung titignan ng Panginoon dun. Yun ang pangahawakan ng Panginoon dun. The move that you made to forgive. Diba, love? So, tulad ng asawa ko, napatawad niya ilang beses. Come here. Ayan. Halimbawa, ikaw mahal. Yung nagawa ko kasalanan sa'yo. Oh. Paano mo ko napatawad? Tumawag ka sa camera. Paano mo ko napatawad? Para ka talaga patawad? Yes. Hindi, pag nagpatawad ka kasi, parang pinagbigyan mo na rin yung sarili mo ng peace. Oh, diba? Kasi sa kanila naman yun eh. Oh, kung diba? magawa pa ulit sila ng hindi mabuti, pero ikaw nakapagpatawad ka lang. At sa pagpatawad na. So, ito nakalimutan na lahat. Iba-iba kasi yun. Iba-iba yun. Tatama naman yun, guys. Sinabi. Tulad nga sabi ko sa inyo kanina, ang pagpapatawad na yan ay hindi para sa lahat. Pero kung sino man ang mga tao na nagbigay ng ganyang patawad, ng ganyong klase pagmamahal na gusto makita ng Diyos, binibigyan niya talaga ng blessing or buhay na maganda. Yun lang yun eh. Binabalikan ng Diyos yung mga yan. Ay, ng taong mo, nagawan siya ng gano'n, nakapagpatawad pa. Oh, pero hindi naman ibig sabihin nung napapayag kang gaganunin ka ulit. Pero di ibig sabihin daw nun, ay papayag ka, nagagaganunin ka ulit. So nakikita ko bilang faith healer, ay topic na to ang madidiin dito ako. Hinila mo ako eh! Hindi
Hindi nga, hindi nga. Natapaw ako sa taas Hindi. Kailangan din kasi nila ng side para di naman ito. Bilang babae nga, sa mga karelasyon mo, ng mga dating mga naging karelasyon mo, napatawad mo sila, right? Napatawad ko siya pero hindi na kami nagkita pa ulit. Oo. Para naman sa akin yun. Para sa kanya. Pero at Peace ko least yun. nagpatawad, diba? At Oo, least peace nagpatawad. Peace niya yun eh. Pag may ginawa ka sa akin, tapos hindi na tayo nag-uusap, napatawad na kita. Oo nga, may natawa eh. May natawa sa comment sa react. Ganun nga kasi yun, kesa naman pag Yes, naiintindihan ko kasi ang ibig niya sabihin, hindi niya lang niya may labas, baka ulit-ulitin at mamihasa. Patawad ka nga ng patawad. Siyempre, may limitasyon din. Kaya nga. May limitasyon ng pagpapatawad. Pero siyempre, iba naman yung nagkasala sa ginusto talaga magkamali. Dalawa, two things yun. Pero it's either, the outcome nun, ikaw pa rin magdadala niyan, ang ginagawa mong ganyan. Yes. Masama man yan. Ikaw magdadala nga, diba? Kung may Panginoon na nagbe-blessing sa atin, may Panginoon din na nagpaparusa sa atin. Yes. Wala kasi siya doon. Nandiyan ang karma, hintayin mo lang. Nandiyan ang karawan train lang. Tingin mo, siniswerte ka ngayon lang yan. Oo. Basta tingin mo sila bakit ako? Ay, hindi. Sino ba kausap ko? Ako! O, pero hindi ako Baka kasi nakatingin sa kanila. No, guys, ang dahil sa kanila. Pero yun nga, ito naman yun, guys. Ang tao kasi pagpatawad ng pagsusobrang bait na, ay aabuso na. Huwag ganun. So, it's either naman na binigay mo na yung kapatawaran nila para sa peace mo yun. Bahala na sila kung anong gawin nila sa buhay nila the next day. That's it. Alam ni Lord yun. Alam ni Lord yun. At hindi na kayo mag-usap dalawa, pero naibigay mo na sa kanya. Siya yung Oo, bahala. pero ang topic ay kay Ate Meiko, hindi sa akin. So, Kaya nga. Hiningi mo yung side ko, hiningi mo yung panig ko. sa kanila, Ay, hindi gusto sa... mo sabihin ko lang sa kader. Hoy! Siya na lang yung kausapin ko. Kaya nga, tama naman yun. Pero ito, Patawa-tawa ka din, ha? no. Ikaw ba, Danoy, napatawad ka na ba? Napatawad ka na ba sa mga nagawa mo? Last year? Joke lang. May ano naman yun. May mga taong nabubuhay talaga sa galit kasi kulang yung kasagutan sa tanong nila. Ayun nga. Ay, kaya nga naintindihan natin gano'n. Si Meiko kasi, hindi na niya, tamo, lahat ng yaman, lahat ng karangyaan, lahat na ng perfectong kaibigan ay nasa kanya. Pero still, chinus pa rin niya magpatawad. Yung worst enemies ka, napatawad pa niya. And that's the power of healing. Diyan siya talaga makakamove on. Next na, ay mahiya-hiya naman si Kuya Patrick. Dapat, it's your next move, man. Yung katulad ni Meiko, hindi na yan basta-basta ano. Totoo yun. Kasi yun nga, yung ginawa kasi ni Meiko, kaya ako na-inspired sa kanya, that's the same thing na ginawa sa akin ng asawa ko. That's the fucking same thing. Pero hindi niya ako pinilit magbago. I did that to myself and for her. Hindi ko inaano yung personal life namin dito kasi makaka-relate kayo lahat eh. Hindi ko kayo inuutusan na magpatawad din kayo sa mga taong nagbigay sa inyo ng ano. You want the full power? Diba nga yung mga kliyente ko dyan? Sir Jesse, napakagaan ng pakiramdam ko. Yung kapatid daw, kapatid daw niya 14 years na niya hindi nakakausap, nag-usap na sila. Oh, diba? That's it. Even me, I was tested in that kind of circumstances. That's to make everything, it doesn't matter kung sino tama at mali. Nakapagpatawad ka na, basta wag na lang umabuso. At wag ka na rin magpa-abuso. Yun lang yun. Kasi yung iba, naintindihan, ba't ka naman sila hingi ng tawad? Wala pa silang ginagawa masama. I understand that. Diba? Kinukonsider pa rin ng Panginoon yun. When your blessing stops na, there's something wrong na. Ayun yun. Kasi, yung blessing, yung sa circumstances sa Manimay ko, di naman blessing yung tinitira eh. Okay na okay pa rin siya eh. Mental health lang tinitira. And, i-clarify ko lang hindi po, ito, na-sense ko lang, hindi po si Ate Meiko ang nag-reach out. Yung babae, si Bea. Hindi nang maganda. Gumawa rin talaga. Gumawa ng paraan yung tao. Nire-reach out niya, ate, gustong mag-usap tayo, ate, hindi ako makatulog, ate, I wanna talk with you. That's the truth. And Meiko accepted, doon pa lang. Tsaka talagang naano rin siya, no? Si Meiko na, gusto niya makipag-usap tayo, magpatawad. Sige, magpatawaran na lang kami. That's the power of really. Great example yan sa lahat ng mga pagpapromote, pagpapatama at mga pagpapatawa na ginagawa ni Ate Meiko na ikakabaliw niya at ikinakabaliw na nga niya. Ito yung the good decision and good mood na ginawa niya. Ngayon, sa ginawa niya yan, doble na naman. Doble na naman ang blessing niya. Ngayon naman, ang mga petuhan niyan, Kuya Patrick. Now it's time, Kuya Patrick, to take the stage. Get your mic, take your balls,
Diba? Magpakalalaki. At ito naman ang steps ko, magiging okay naman natin talaga yung dalawa. So, maganda tong great move na to na nagkapatawaran na yung si babae tsaka si Beyan, respectfully, tsaka si Meiko. Ito na yung simula ng stage na sinasabi ko ng 4 na videos na ginabi ko. Wala akong ibang sinabi doon kundi magkakaayos si Kuya Patrick at si Ate Meiko at walang masama doon. Kasi mag-asawa naman sila. Pinost lang nila publicly yung kanilang issue. So, tanggap na nila yung mga masasabi ng tao sa comment section at they couldn't care less naman na doon eh. Pero yun nga, yung si Meiko tsaka si Patrick, ito ulitin ko na naman bakit karapat dapat pa sila magbalikan paulit-ulit na pala siya ng niloko? Una sa lahat, wala tayong pakialam doon dahil buhay ng mag-asawa yun. At pangalawa, tulad ng sinabi ko nung huling video ko, yung oo ni Meiko na binigay niya ron sa kay Patrick kakasal sila, hindi nila yung hiningi sa tao. Binigay niya yung desisyon ko. Kaya kung mapapatawad man ni Meiko yung si Beyan tsaka si Patrick, hindi niya hihingi sa tao yung validation doon. Sa kanya yun. That's what I have been saying for the past 4 videos na ginawa ko sa TikTok, sa YouTube at sa Facebook at alam niyo lahat yan. At sinabi ko pa nga doon sa pangalawang video, diba? Sinabi ko doon, gustahan tayo, pati yung babae ng asawa mo, mapapatawad mo. At nangyari nga. That's why I'm doing this live to earn my own acknowledgement. And the lesson, great lesson kasi yung magpatawad. Jesus forgave everything. Tapos, yung mga ginawa sa kanya ng tao, binatawad ni Jesus lahat. Ang hindi lang nakapagpatawad yung Panginoon. Kaya nga may karma eh. Kaya yung tao, mabait sa'yo, na lahat ng naging problema mo, yun yung nakakausap mo, at tinulungan ka pa sa pinakamabigat na problema mo, at hindi mo nagagawang humingi man lang ng kapatawaran sa mga ganong tao. Yung mga ganong tao sa buhay natin, kung may Diyos na may papatawad, may Diyos din na nagpaparusa. Ayun yun. That's the reason I'm doing this live. For someone to relate at dapat yung gawin yan. Oh, hindi ko mapapatawad sa JCM. Ano eh? Ang daming ginawa sa akin. Sinira ang pamilya ko, ganyan-ganyan. Diba? Tapos nagkanak pa sila. Iniwan ako. You don't have to talk to them. Ipagdasal mo lang sa Panginoon na napapatawad mo na sila. Doon lang masaya na Panginoon sa'yo. Sa 100% ng kliyente ko, maging honest ako, 70% ng mga taong nakagawa na nun. Yung 30% medyo kinakapakapako po sila kasi sobrang tindi nga naman yung galit nila eh. Pero ito guys hindi yung mga yung mga taong nabubuhay na sobrang galit, hindi dahil sa issue nila sa pera, doon sa trust at emosyon na binigay nila. Yun yung mga kliyente ko ngayon na sobrang galit. Sa Jesse, grabe. Nung nakinig sa akin, baha sa kanila. Hindi naman niya sinunod. Kasi sa ibang tao, pagka binoise out natin yung tulong sa kanila, ang tulong niya sa kanila yan, sumbat. Tandaan nyo, ang word na sumbat, natatamaan lang dyan yung mga tao na walang utang na loob. Kasi hindi nila ina-acknowledge yung pagtulong mo. Alright? So, mas maganda na tayo na rin ang ma-acknowledge ng mga tulong na binibigay natin, or thank you rin sa mga mag-acknowledge. Tulad ng mga nag-feedback sa akin, diba, nagte-testimony. Yun, maraming salamat. And that's the good thing sa ginawa nito si Meiko. Kaya yung mga magbabash at mga magko-comment, yung mga magko-comment naman, wala namang okay lang yun kasi social media naman eh. Normal na yung social media, pero sa tingin ko huwag natin gawing ugaliin o gawing normal sa personal nating buhay. Yung crap mentality na yan. Bagkos na mag-bash kayo, magal sa tao na yun, matuwa pa kayo kasi sa kanya pa mismo na, diba, mararamdaman kahit hate na hate nyo si Meiko, ba? Itong taon to, niloko na, napatawad pa rin yan, diba? Pero, deep inside, ramdam nyo yung gaan ng loob ni Meiko. At ramdam nyo rin yun yung wala sa inyo. Hindi kayo mga kliyente ko ha, yun mga sana ako rin matulungan mo, mapatawad yung mga taong nakagawa sa akin kasalanan. Kaya kong tulungan ka kung medallion honor ka, pero I wanna be gusto kong maging totoo dito. Medallion honor ka man o hindi, kung hindi mo talaga kaya magpatawad, ikaw lang makakagawa nun. Kasi
May mga kliyente na rin ganyan, sinabihan ko sila, tapos di naman nakikinig. O, di ba? Ano pa? Para saan pa? At grateful ako kasi mga nakarang binalaan natin. True love. Yes, self-love yun. True love, self-love yung ginawa ni ni Meiko. Ayaw na niya master sarili niya, kaya ginawa na rin niya. Tsaka, props kay Beyan kasi siya yung nag-reach out. Siya yung gumawa. Nag-reach out talaga siya. Totoo nga. Tama yung sinabi ko. Nag-reach out talaga siya. That's the truth. Hindi naman anak ko sa baybay sa mga yan eh. Maganda lang kasi message na meron sila. They forgave. And that's powerful. Ngayon, parehas na silang makakatulog ng mahimbing. Buti pa yung Beyan. O yung asawa, anong lagay? Tsaka, for your information lang, hindi lang ho si Beyan. Siya lang yung nahuli. Pero marami pang iba. Yan kasi, tinatagpo-tagpo lang yan. Yung iba, halos ibahay na. Baka yung stress si Meiko dun. Pero alam ko kung sino yung mga babae. Yeah. Nakangati nga ako i-live si Chian Gasa eh. Gusto nyo ba expose ko ito kung sino yung mga nagsasabi kay Chian Gasa? Kaya lang, mamaya, madahil ka. Pero nga, baka mamaya umiyak pa yun eh. Pag ako nakabangga ni Chian Gasa, iyak sa akin yan. Kaya ako lang makapagpayak dun. Sa una, tatawa-tawa na lang niya. Mga wish ka, hula-hula. Pero pag ako nagsabi sa kanya ng mga real talk, mag-reach out sa akin yan sa hiya. Pero anyways, huwag nyo nang patulan yun at may sira ulo nun. Ayun, kailangan lang din ng pagmamahal. Sian Gasa. Yun yung totoo doon. Kasi Sian Gasa, wala kasi talaga nagmamahal sa kanya ng totoo. Yun ang totoo kay Sian Gasa. Wala nagmamahal sa kanya ng totoo. Lahat ng meron siya ngayon ay nakakapit lang sa kanya dahil meron siyang pera. Pero yung sarili nga niya magulang, di niya close eh. Ay, masisiraan ka talaga ng bait. Mas maigi na yung mahirap ka pero close ka sa pamilya mo. Kesa naman mayaman ka, layo mo naman sa lahat. Naninira ka sa sarili mong sirang malungkot na mundo. At yun ay para sa'yo, Marlon. I love you, man. Ay talagang lahat ng advice ay binigay na. Hindi, ginawa naman niya yung best niya eh. And I appreciate him for that. Alam mo ba dapat kita? Pagkatiyan ko? Hindi, I mean, si Bini. Huwag na dyan. I wanna protect Meika. Hindi, joke lang. Hindi. I wanna protect you. Totoo po yan, Master. Nasa sarili talaga yan. Kaya palang yung darasal mawala. Oo, pero yun nga, magdasal man kayo na magdasal, ang i-reply lang sa inyo ng Panginoon, parang sa Facebook, gusto mong patawad, gawin mo. That's it. Pero give her time. Oo, tama yun. Give people time. Kasi si Meiko, ang tagal na nung almost 2 months na nga, pero yung time niya, na-meet na niya, yung ends niya. Hindi kasi yun sa sa pagpapatawad, kasi sa ginawa. Ayun nga, depende naman yan sa pagpapatawad sa ginawa. Yun nga. Yung sinabi ko na rin kanina yun. Kaya sabi ko nga, hindi mo masisisi ang iba na hindi makapagpatawad agad. Forgive, but never forget. Totoo yun. Sinabi rin niya ni Randy Orton noon, di ba, pre? Forgive, but never forget. I forgive, but never forget. RKO, steel chair to the back. Spear, spear, spear. Hindi. And nga pala, my time to defend this championship again sa kabilang account. Tapos na ako, akit na ako. Oh, love, salamat sa kiss mo. Magpapang ka dyan. Nalulot na yung bata. Kiss lang eh. See that? She didn't kiss me because she did not. Okay naman ka. Dagundong na eh. Umakit ako sa taas. At sana yung for the rest of the time, manatili lang ako sa doon. Ha? Hindi. Aray ko. So yun nga sinasabi ko sa inyo. Ang pagpapatawad ho ay hindi madali. Pero yan ho ay ikakaluwalhati. At ikinaluwalhati ng dalawang babae na nahati. Na may hati.
Tama naman, di ba? Bakit? Pare silang babae, pare silang may hati. Oo. Para sila ginati. Ay, May hiwa. may... Ha? May wag. Ha? Uy. Kaya ako, with all kidding aside, I'm very, very proud of you. Yan, kay Adrian, lahat ng mga masamang ginawa sa kanya, pinatawad na niya yung mga tao na yon. At lahat ng mga masamang ginawa niya, pinatawad na rin niya ang sarili niya. So I'm proud of you. All of you. Magandang lesson yun, pre. Magpatawad. Pero, naiintindihan ko, naiintindihan ko yung iba na hindi mapapatawad agad. Give time. Di naman porket nagpatawad na siya, magpapatawad na rin kayo. Hindi po yun ibig sabihin. Ang sinasabi ko lang, I'm proud of her because she have done the thing that mostly of people can't do. Or, so soon na napatawad niya agad. Ako, it doesn't matter what you think or what you say, pero it's really giving me the Bible vibe, yung presence ng Panginoon, naramdaman ko doon sa dalawang yun. Naramdaman ko doon sa dalawang yun. I just wanna let that sink in. Alma na ba? Kaya nga po, Madam, yung dalawang nagkapatawaran na yon, ginusto nilang parehas yun. Pag yung isa, hindi handa magpatawad, wala na. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ikaw, Madam Alma, napatawad mo na bang sarili mo? Bago ka nagawa ng masama ng ibang tao, isipin mo rin kung wala ka bang nagawang masama sa kanila. Because I know, Madam Alma, you have done and said a lot of bad things to other people too. Ito lang yung karma mo ngayon. Ngayon pa lang dumarating. Kasi yung mga, diba napapasalta ka na, dati ako yung ganito, ngayon ako na yung ginaganon, diba? Pero hindi yung nakakababa ng pagkatao. Bagkos, nakaka-mind-changing pa yung naba, o baka it's time, maybe God is talking to me. Naiisip nyo ba yun? Sa bawat buhay nyo, huwag nyong alisin sa equation nyo ang Panginoon. Na ba't nangyayari sa akin to? Ayaw nga, siguro baka yung mga nagawa ko noon, nabalik lang sa akin ngayon, yun lang yun. Lagi nyo kakausapin ng Panginoon. Dahil dyan, mayaman si Meiko. Bukod sa pera, umakausap at nagdadasal siya sa Panginoon. And naririnig ko lahat. Yung time nga na nakita ko siya ron sa sa Vista. Sa Vista mo na nagkakape siya, kumakain siya doon kasama ng mga friends niya. I want to approach her. Heavily. I want to approach her. Kung hindi lang niya kasama yung ibang kaibigan niya, when she's eating alone, I would not alienated or I would not harass her privacy. Pero, as a fan, at I'm not a fan, pero a fan of her work, sa sa issue niya, comfortness, faith healer ako, karapatan kong in-respectfully mag-approach ng, kasi minsan nagagawa ko na rin talaga yun na sa ibang tao na, nasa sense ko, excuse me ma'am, may problema ka ba? Kasi nasa sense ko, ang bigat nung problema mo. Social media, ganun ako. Ganun din ako sa personal. I want to approach her. If it wasn't for my family time, kasi kasama ko dun yung friend ko, kasama ko dun yung asawa at anak ko, which is important. Family time gusto namin yun. And then yung peace niya. Pero kahit kasama niya yung mga tao na yun, yung mga kaibigan niya yun, still, the heavy amount of pain that she's carrying. Salamat po. And this is the reason kung bakit ako nag-live. And this is the reason why you should watch. And this is the reason why you are watching. Because yung mga advice na binibigay ko sa inyo ay para sa inyo din. Basta pag magsosorry, ang i-reply mo, hindi it's okay. Kundi thank you.
And that's my wife, tumaas siya, but she's still engaged with my topic. And I love my wife for that. Sa totoo lang naman wala naman akong binago sa asawa ko. Kasi ganyan na talaga yan noon. Tahimik. May sama ng loob, tahimik. Alam niyo ba kung gaano ka-importante sa lalaki ang babaeng tahimik lang pag may problema? Na hindi siya nagdadakdak, hindi siya nagbubunganga. Peace of mind. Kasi yung asawa ko, alam niya yung trabaho na ginagawa ko, hindi biro. Kaya imbis na bungangaan niya ako, pagka nanghihingi siya ng lambing sa akin, na, oy, tigil mo muna yung cellphone mo, tigil muna tayo sa family time muna tayo, I'm giving it to her. Ganun lang mo yun. At yun ay dinadaan niya sa simple way ng pananahimik. Hindi yung... At magsasabi siya sa akin, mahinahon lang. Hindi niya ako raratratin, hindi niya ako bubungangaan. And apaka-importante yun sa tao ng tatrabaho ng marangal at maayos. Ang katahimikan sa bahay. That's why I never left my wife. With all this fame, with all this money, with all this golden championship, with all this golden spoon or fork and plate and Starbucks na kaman-man hihingin laang. Good cellphone, magaganda kong motor, magandang sasakyan. Ano pa, magagandang koleksyon ng sapatos. Mga laruan, collectives, with all of this happens because ito namang lahat ang meron ako, ipagmamalaki ko, pero bigay lang sa akin ng Diyos lahat yan. Lahat ng meron ako ngayon, kaya niyang bawiin kung may gagawin akong masama. At parang sa inyo rin yun, kung sa akin nga, kaya niyang gawin yun eh. Matakot kayo sa inyo. Paano pag nawala ako sa inyo? Ayoko lumaki ulo ko ha. And I don't wanna change this Jessie Flores Witchcraft. I want to stay this Jessie Flores Witchcraft na aggressive, pero at the same time, humble pa rin naman ako kahit paano. And I'm always acknowledging you na hindi naman ako sisikat ng ganito kundi dahil sa inyo. Kaya lang naman ako sumikat dahil sa inyo, dahil naniwala kayo sa akin. At pinatunayan ko rin ng sobra-sobra ang sarili ko sa inyo. That is why. Ito yung connection nating lahat. May mga nag-inquire sa akin. Sobrang labis na yung problema binigay nila sa akin kasi nga pinatagal nila. Pero at the end of the day, napapatawad ko pa din. Sige, bukas pa rin ang pinto ko. Mag-avail ka ng medalyon. I'll help you. Yun lang yun, napakadali na sa aming patawad. Yung masamain ng tao, ang masama. Yun ang epekto sa akin, yung masamain nila. I can't be human and faith healer at the same time. As long as possible na inaano ko, kailangan ko maging faith healer talaga. Dahil yun ang kailangan ng tao. Magpatawad din ako na magpatawad. Para saan pa? Nag-advise ako sa inyo, hindi ko rin gagawin. Para saan pa? Yun nga, depende sa ginawa sa'yo. Yan, si Rosella Samantha. Isang kliyente ko na, kliyente ko, ngayon lang niya ako na-meet. Ngayon taon lang niya ako nakilala, pero grabe paniniwala sa akin ng batang yan. Yan, si Rosella. Isa rin niya, ang batang yan. Pasensya ka na ining ha, pero ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka na yung palasumbat, hindi ka na yung paladakdak, hindi ka na yung mainitin ng ulo. Now you're always laughing. Gumagala ka, talagang masaya ka. Hindi yung gumagala ka lang para maglabas ng sama ng loob. That's you now, Rosella. At kahit tandang-tanda mo pa yung mga bad things na nangyari sa'yo sa parents mo nung bata ka, you still found a way to save their lives through me. So Rosella, salamat sa paniniwala binigay mo sa akin at salute din sa'yo. All of the bad. Yan, si Prilio, Madam Prilio, pupunta sa bahay, walang paalam. I forgave you. But yung strong love niya para sa akin, appreciated and greatly appreciated. That's why hindi pa ako nag-give up sa kanila. Mag-uusap kami ni Mr. mo. Kinakapa ko pa lang kasi medyo ano pa si Mr. mo. Kaya kailangan kausapin ko si Mr. mo. Unfair kasi Madam Prilio na ikaw lang yung medallion owner ko. Kailangan ko rin maging medallion owner si Sir. Kailangan din niya ng sariling tulong na kausap niya ako. Without your interruption. Kasi malulugi siya niyan. Maniwala ka sa akin, Madam Prilio. Ikaw lang aangat dyan. Yung Mr. mo, hindi yan sanay ng ano. Siya kasi yung provider nyo eh.
kailangan din ako ng mister mo. Kailangan gumawa rin siya ng paraan niya sa sarili niya. Yung mga business na inaasikaso niya, yung mga business na gusto niyang gawin na matagalan ng gawin na niya through my help. You can't help her, Madam Prilio. I will be the one who will help him. In a spiritual way, ha? Pero syempre, asawa, ikaw may talagang karapatan dun. Sa pagmamahal. Pero, yung blessing na hindi magagawa ng iba, ako makagawa nun. So, yun lang po. Sabihin ko yan kay sir, kinakapa ko pa yung ano ni sir. At gusto kong maliwanagan mo na si sir. Nag-chat na sa akin si sir, di ko palang nare-replyan eh. Inaantay rin niya nare-reply. Yun ang gusto ko. Tahimik! Basta talaga, master, ayusin talaga buhay problema mo. Salamat, William. Maraming salamat. Yes, si William, napakaraming tumarantado dyan sa negosyo niya. Napakadami. Napakadami talaga. Losses, kupit, lahat. Pero ngayon, nawawala na. By pay, tama. Thank you sa lahat na manonood ngayon, grabe. Salamat sa inyo, daming may send pa na stars. Thank you, may pambili na naman ako sapatos. Sa Jesse Vlogs ko, may mga kalokohan kaming minsan mahirap din ang mga taong tahimik. Ayo, totoo yun, loves. Kaya nga tahimik ka eh. Kaya nga, pag tahimik ka, gumagawa na ako ng move. Hinahanda ko na agad yung baby oil. See. Tsaka lang. Gagi, maganda ang plano ko kay Sir, Madam Prilio. Napakaganda ng plano ko sa kanya. Secret muna namin dalawa yon. At talagang i-revive ko yung pagmamahalan yung dalawa. Pero kailangan din talaga maging, kasi unfair yun eh. Kailangan niya maging medalyo kasi lahat ng medalyo na yan, sa iyan. Kaya, sasabi ko sa inyo, mga kliyente nanonood sa akin, ay maraming salamat sa paniniwala sa panggagamot ko, panguhula ko, at lahat ng maitutulong ay naitulong na. Ha? And that's the way I like it, to help. Tsaka bawal po sa faith healer ang iba't ibang asawa. Bawal po yun. May nagtanong kasi kung gano'n nakatagal. Hindi po bawal po yun. Bawal yun. Hindi magandang tingin yun sa faith healer. At bawal po yun. Kahit witchcraft po ako, kahit sa Diablo galing ang itim na kapangyarihan, mostly ginagamit ko, Diyos pa rin sinasamba ko at sinusunod ko lahat ng utos niya. Bawal po. Depende yun sa sitwasyon. No judgment naman sa matatamaan. Pero hanggat maaari ay bawal po yun sa faith healer. Magpalit-palit ng asawa. Apostol po ang iniipon ni Jesus, hindi asawa. At medyo dramatic ho. Ang mga ilalabas namin video sa kabila ko, so panoorin nyo yun. The different version of Jesse Flores Witchcraft. Puro kalokohan lang naman yun. Wala dun totoo. Ano lang yun, mga vlog-vlog lang yun. Nag-chat po ako sa inyo. No problem po. Mag-reply po ako sa inyo mamaya po. Okay po? Huwag kayong mag-alala. Lagi po ako may time sa mga kliyente. Lagi ako may time sa mga maliwalas pa lang mukha ko pag nakangiti ako. Lagi kasi ako parang galit eh. Hindi, ganun lang ako guys. Tsaka ngayon, iba yung timpla ng katawan ko ngayon.
Kaya grabe ho ako, wala po ako sa irritable ho yung parang nireregla ho ata ako ngayon. Irritable ho ang katawan ko ngayon. And my body needs this pledge now. That's right, kid. I need the pledge now. Ha? I'm losing my body again. I'm wearing extra small. I need to get my body back. Ayaw ko lang maging mataba. I wanna maintain this, marapal. So, yun ho. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salute kay Ate Meiko. Nasa school pa si Amari. Pag uwi kuya, mabutang kanya, magagalit na naman siya. Hawak mo na naman si championship belt. Ah! Ay, meron tayong supporter sa kabilang page. Nanonood siya, nakasubaybay. Thank you po. Nakasubaybay sa mga episode na mga meron kasi kami parang ginagawang drama-dramatic sa kabila eh. So, yun naman nilibangan sa mga tao na nakasuporta sa akin. Diba, syempre. Kasi yung iba, ito real talk to ah. May mga matagal na to, 2022 pa, sinasabi nila na, Sir Jesse, mag-ano ka, vlog-vlog ka naman kasi parang ayaw na nga nilang mawala sa page ko. Inaano ko sila noon. Sinashutdown ko sila na hindi ako aring mag-ganun-ganun. I don't know naman, I'm doing my smallest thing. Hindi ko kayang gawin yung ibang ginagawa ng ibang vlogger, which is salute sa kanila. Napakahirap maging vlogger. Napakahirap. Napakahirap po maging content creator. Ang hirap. Sobra. Pero, the simplest way, nagpo-provide ako with my little crew na dearest closest to me naman. Ayan. At abangan nyo yung mga pabangong bago ngayon. Napakadami namin bagong pinaprepare para sa inyo ngayong magki-Christmas. Ayan, tamang-tamang pang regalo. Can't eat, don't wanna eat. I'm not hungry. Maraming salamat po sa inyong sumusuporta at sumusuporti. Sana si Amari kasama mo lagi sa live. Okay po, sige po. Ay, opo. Ano po kasi yung anak ko na yon? Pag talagang wala akong oras sa kanya, ano siya, naghahanap ng iba. Nag-ano siya ng lambing. Gusto talaga niya, pagka kami-kami lang, gusto niya, cellphone ka na naman. Yan, ganun kasi yung anak ko eh. Possessive siya. At mag-upload pala ako ng mga shoutout sa mga taga Cavite na mga nanonood sa akin. May upload ako about sa mga prone accident na nangyayari dito sa ating lungsod. So, nagawa ako nung video. Then, comment ko yung video ng ritual na ginawa ko pa para maibsan at pabawas-bawasan yung mga aksidente doon sa mga front area lang po ha. Kung saan lang ako mismong nagdasal. Pero siyempre, may dasal man yan mag-ingat pa din. At ang ligtas doon, yung mga naniniwala lang. Oh, yun. Tama yun. Okay po, Madam Prilio. Thank you po sa lahat na nagbigay ng stars. Maraming sa mga nanood. Good morning po sa lahat. Thank you.